Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Senado, umaksyon, Palasyo, Tambaloslos, nasyak lahat. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. Ito po ang balita mga kababayan mula po sa politiko. From Congress to Cabinet, the bright and capable ex-lawmakers in Marcos team, the club of former lawmakers in the Marcos cabinet members. So ipinagmamalaki po mga kababayan ng administrasyong ito na mayroon po silang mga lawmakers sa kanilang mga kabinete. Yan, no? Pero teka lang, advantage ba or disadvantage mga kababayan ang magkaroon ng napakaraming mga congressman at senador, no? Mga lawmakers kung tawagin sa isang administrasyon, no? Palagay ko mga karibin natin, eto personal opinion po ito at medyo disadvantage po no? Kasi isipin nyo mga kababayan, mga politiko po ito, no? Alam naman po natin ang ugaling politiko, no? Once a politiko, lalo na kung may bahid ng korupsyon, di ba? Hindi po natin naman iniiwasang isipin, no? Pero talagang ganun talagang isipin natin eh. Pag ikaw ay politiko, ikaw ay congressman, senador, na kumuha ka pa ng isa pang cabinet post, di ba? Bakit hindi ka pa ba, di ba? Depende na lang yun sa intention mo, sa motives mo, di ba? Kung corrupt ka or hindi, di ba? Pero para sa akin mga kababayan, talagang disadvantage po ang magkaroon tayo ng napakaraming lawmakers. Dapat nga mga private individual po yung ating kinukuha sa ating kabinete para hindi magkaroon ng personal interest, no? Pero malabo rin mangyari 'yon, di ba? Like for example, ang ginawa po ni former President Duterte, di ba? Yung kinuha niya mga armed forces, mga retired generals, di ba? Oh, yun hindi yung mga politiko, di ba? Yung iba politiko pero mas marami po sa kanyang cabinet members ay hindi po mga politiko para po maiwasan mga kababayan ang magkaroon ng personal interest at magkaroon ng yung tinatawag na panyera, di ba? Pag ikaw po ay lawmakers, marami ka pong kilala. Diba? Marami kang koneksyon na pwedeng humingi ng tulong sa'yo, humingi ng pabor sa'yo. Pero kapag ikaw ay wala sa gobyerno, nako, maging sino pa man yan, mga karibin natin, walang pabor-pabor. Kung, yun ang paiiralin. Pero meron pa rin pong mga cabinet members na ganun nga ang nangyayari. Well, anyway, what I'm trying to point out dito, mga karibin natin, para sa inyo, ikaw na nanonood ngayon, kabayan, no? Disadvantage ba sa'yo or advantage ang magkaroon ng maraming ex-lawmakers sa iyong administrasyon? Yan po lang po ang ating gustong i-point out dito, right? Ito mga karibin natin, pasadahan din po natin itong si Claire Castro. Sabi po dito ni Claire Castro, unang-una si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni First Lady or ni FL or ni First Lady ng unang ginang. Okay, tatlo pa eh. Entourage ng First Lady
ng unang ginang. Okay. Gusto niyang i-point out dito mga kababayan na si Tantoco mga ka-review natin ay hindi po kasama sa entourage, no? Pero ito naman po ang ipinakita or nasa post po ni Sir Jason sa ito pong mga kasama. Ito, basahin ko po para sa iyo sa post po ni Sir Jason sa 4 hours ago. Sabi niya po dito, sino-sino ang mga kasama sa lakad ni First Lady Lisa Marcos sa Amerika noong March sa ginanap na Manila International Film Festival sa LA. Ito pong yung mga taga-gobyerno. Senator Chis Escudero, Senator Jinggoy Estrada, Representative Arjo Atayde, Representative Doc Frasco, Secretary Cristina Garcia Frasco, Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco. Okay, ito po yung asawa ni Tantoco. First Lady Lisa Araneta Marcos, MTRCB Chairperson Lala Soto, MMDA Chairman Romando Artis. Nako, ito pong si Romando Artis yung bumira or bumatikos diyan sa Dolomite Beach, no? Tapos other VIP staff, okay? Sa movie, TV and other personalities, nandito po. Number 1, si Jamie Executive Annette Gozon, Lorna Tolentino, Selvia Sanchez, Jervy Ryan La Saba aka Kaladkarin, Kim Chu, Paulo Abilino, Alexa Miro, Paulo Tantoco, Paulo Tantoco, klaro mga ka-review natin, Roro Madrid, Bianca Umali, Boots Anson Roa, MJ Lastimosa, Sofrino Vasquez, Piel Pascual, John Arcelia, okay, si John. Kaya pala bumabatikos rin ito si John. Kaya Sab Duterte, no? Okay. Dingdong Dantes, Janice de Bilen, Francine Diaz, Seth Fidelen. Yan mga ka-review natin ng mga kasama doon po sa ginanap na Manila International Film Festival. Okay? At pinapasinungalingan po dito yung sinasabi ni Castro na hindi po kasama si Paulo Tantoco. Ito, number 8, Paulo Tantoco. At kasama rin po ang kanyang asawa na si Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco. Alright? Okay. So, klaro klaro po na fake news na naman po si Claire Castro. Alright? Ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, matapos ang kaguluhan na nangyayari po ngayon sa issue kay First Lady Lisa Araneta Marcos, nako, ito pong naging desisyon ng bagong Presidential Communication Secretary na si Dave Gomez. PCO officials pinagsusumite ng courtesy resignation. Inutusan po ng PCO, Presidential Communication Secretary Dave Gomez, ang lahat ng opisyal ng Presidential Communication Office na magpasa ng courtesy resignation bago ang July 18. Nako mga ka-review natin, pinagpapasa lahat. Sino kaya? Sino kaya sa mga nandyan sa PCO ang matitira? Matitira kaya ang pinakasinungaling sa lahat? Or matitira yung mga hindi marunong magsinungaling? Meron ba? Okay. Ang abangan po natin dito kung matatanggal ba si Claire Castro, no, dito po sa courtesy resignation, no, na gustong mangyari ng bagong secretary ng Presidential Communication Office. Alright? Kaabang-abang po ito. July 19 or 18. So mga 19 mga kababayan, malalaman na po natin kung sino pong matatanggal at kung sino po ang hindi matatanggal. Sana matanggal na, no, itong si Castro. Kasi sayang naman po yung binabayad ng buwis, no? Sayang naman po yung buwis na ibinabayad sa kanya. Tapos, puro lang kasinungalingan ang yung napapala natin. Okay? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang mga ka-review natin. Ito,
Ito po ang balita mga karibin natin. 7 Duterte allied senators to support Senator Chis Escudero in his Senate presidency bid. O yan. Nandito po Senator Bato, Senator Bongo, Robin Padilla, Marcoleta. Dalawang Villar at si Senator Amy Marcos. So, yan mga kababayan ang mga gustong maging Senate President pa si Senator Chis Escudero. Pero, ang maganda dito mga karibin natin kung maging Senate President si Senator Chis Escudero, syempre, hihingi po sila ng pabor at maaaring ang hingi nilang pabor ay maging chairman po ng Blue Ribbon Committee itong si Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Maganda na rin yun, no? Kaysa naman po pag si Soto po ang naging Senate President, walang tsansa po na maging chairman ng Blue Ribbon Committee itong si Senator Rodante Marcoleta. Alright, ano po inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At ito, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play ang video. Patungkol naman po ito kay Raffy Tulfo. Ito pong sabi dito ni Raffy Tulfo. Ituloy ang impeachment trial. Patunayan ni BP Sara na inosente siya. Okay? Sino ba ang sino po ba ang pumipigil, no? Na hindi matuloy ang impeachment na trial na ito, no? Kung susunod lamang po sa batas. Kasi nga po mga kaubayan, di ba? Pinatawag po or pinagsusumita pa po ng Supreme Court, no? Itong mga congressman na nagpasa ng impeachment complaint na yan, okay? Pinagsusumiti po sila at pinagsasubmit ng ilang mga dokumento, no? Para liwanagin kung ito ba ay constitutional o hindi. So, bago ka po magdakdak diyan, Senator Raffy Tulfo, no? Ano muna, sabihin mo sa mga kasamahan mo, no, sa Kongreso na magpasa muna sila. Nagpasa na ba? 'Di ba 10 days lang ang binibigay sa kanila? Okay. Magpasa muna doon at i-clarify kung pwede bang ipagpatuloy o hindi. Kasi wala namang problema dito po kay Vice President Sara Duterte. In fact, sabi niya nga, handa po siya sa magaganap na bloodbath, 'di ba? Sa kanyang impeachment trial, no? So, wag po si BP Sara ang dikdikin kumbaga. Yung Kongreso, kung talagang gustong-gusto ninyo na magkaroon ng impeachment trial, yung Kongreso po sana, yung Kamara, House of Representatives, ang binabakbakan ninyo. Okay? Alright, ito mga kababayan, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang nakakagulat, viral na trending ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang ito ang pinakamagandang balita na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino at pilit-tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Finally, good news, nagsalita ng Senado at kumilos na sa wakas para tulungan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na makauwi na agad sa bansang Pilipinas na siyang pinakainaantay ng sambayan ng Pilipino. Ito na ang malaking good news. Isinulong ngayon sa Senado ang dalawang mahalagang resolution kaugnay sa kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang isa ay para sa kanyang house arrest at ang isa naman ay para mapauwi siya agad sa kanyang lupang sinilangan mula sa dahig Netherlands. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, narito ang kumpirmadong balita mula mismo sa mata sa kapulungan ng Senado na siyang gigimbal sa lahat ng kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na ang nasa likod ng di umano illegal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang dalhin sa dahig Netherlands at mahatulan sa dayong hukuman. At lahat ng mga loyalisang mapasa hanggang ngayon ay tila nagbubulag-bulagan at bibingi-bingihan pa rin sa katotohanan. Ayon pa sa official report nilabas ang Senate of the Philippines sa kanilang official website. From Senate of the Philippines, Cayetano Resolution 6 House Arrest for Duterte.
Senator Alan Peter Cayetano on Thursday filed a resolution urging the Philippine government to advocate before the International Criminal Court or ICC for the interim release of former President Rodrigo Roa Duterte, proposing that he be placed under a former house arrest while awaiting trial. Duterte has been in ICC custody for 4 months following his arrest by Interpol on March 11, 2025 upon his return from Hong Kong. He was apprehended under an ICC arrest warrant for crimes against humanity and was prompted extradited to The Hague, Netherlands, where he is currently detained. Filed in July 10, 2025, the resolution titled Resolution expressing the sense of the Senate to urge the Philippines to advocate before the International Criminal Court or ICC for the interim release of the former President Rodrigo Roa Duterte or FFP or RD, including inter alia entering into the arrangement with the ICC to receive custody of former President Rodrigo Roa Duterte in a form of house arrest or any other appropriate agreement in the premises of the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands, expressing the sense of the Philippine Senate that Duterte, now 8 years old, should be afforded interim release under humanitarian grounds, and emphasized that under both domestic and international law, the former president should be afforded the right to be presumed innocent until proven guilty. The grant this for the former president would be beneficial to his health, all while presenting the risk to the integrity of ongoing trial, it states. The proposal seeks, among other, an arrangement with the ICC for Duterte's custody to be transferred to the premises of the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands, under a form of house arrest and modified house arrest or any appropriate arrangement deemed suitable to any by the court. This arrangement would be subject to any condition that may be imposed by the pretrial chamber, such as restriction of movement or staying at a particular address, or prohibition of contact with victims or witnesses and compliance with summons. It also cited Duterte's deteriorating health and attributed to old age and prolonged social isolation, warning that continued detention may severely impact his emotional and physical well-being. Highlighting cultural values, it further states, bahagi ng ating pagka-Pilipino ang pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga matatanda. The resolution underscores that although the Press of Philippines has withdrawn from the Rome Statute, it is still possible through the embassy in The Hague to enter into an agreement with the ICC for conditional arrangements and thereby ensuring human treatment for the former president by placing him under the embassy's care. It also cites the President's and the ICC granting of interim release in 2009 case of columnist of rebel Jean Priambanga Gombo and pending a final decision in his sentence in a related case. It likewise appeals to the Philippine government to extend courtesy to the former president, similar to the consideration given to the permanent personalities such as Senator Laila De Lima, who was allowed to continue performing her duties while in detention. The least a Philippines could do for its former leader is to advocate for his release and make the necessary arrangement to accommodate him, the resolution said. It also calls for compassion and an urgency, and stating that allowing Duterte to spend his twilight years with family and friends is a basic act of dignity, and that denying it would be an injustice. Marapat lamang na kumilos ang ating gobyerno sa lalong madaling panahon habang hindi pa huli ang lahat dahil ika nga, nasa huli ang pagsisisi, the proposal said. So yan mga karabin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.